May nagtanong sa akin, ito ang mga text nila, Boss Rai. Magandang tanghali. Nais namin ipaalam na handa na ang lahat ng dokumento para simulan ngayong araw ang pagtawag sa inyong diniklarang kumpanya. At isa-isa na rin tinatawagan ng inyong mga declared given contact reference. Ito ang proseso bago ang pagsagawa ng legal na aksyon para sa pag-file ng small claims laban sa inyo. Salamat. Okay po, no? Magandang katanungan ho ito, no? Bago ho natin, no, sagutin itong katanungan niyo, no? Imbitahin ko muna kayo na suportahan ho yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Okay? Ito po, no, himayin po natin itong message po sa inyo ng inyong OLA. Ano po? Ang sabi po nila, no, handa na raw po lahat ng dokumento, no, para simulang ngayong araw ang pagtawag sa inyong diniklarang kumpanya. Anong dokumento? Para naman ho kayo makatawag sa kumpanya, telephone number lang naman ho ang kailangan ninyo. Ano ho kayo sinasabi nilang dokumento? Di po ba? So, nanganakot na naman. Tapos tinatawagan din daw po nila yung inyong declared given contact references. Wala naman ng problema kung tawagan nila yung diniklara yung reference. No? As long as hindi ho sila mag-divulge ng information regarding po sa inyo. Pero ho, kung sila ho magbibigay ng information regarding sa inyong loan, yun ho, meron hong privacy breach doon. Ano po? So, pwede ho silang masampahan ng kaso, no, sa ating National Privacy Commission and even po sa SEC. Okay? Ngayon, ito po ang natatawa ko rito. No? Sabi ho kasi nila, yun daw hong pagtawag sa kumpanya at pagtawag sa inyong mga references ay ang proseso bago ang pagsasagawa ng legal na aksyon, no, para sa pag-file daw po ng small claims. Alam mo ba nila yon? Tamang proseso? Ng kamote talaga itong mga kola na to. Hindi ho yan ang tamang proseso. Okay? Kasi ho ganito yan. Lagi ho kasi nilang pinananakot na magsasampa na kami ng kasong ganito, no? Iniipon namin yung mga ebidensya, mga ganyan ho para mag-file na kami ng kasong estafa o kasong breach of contract o kung ano-anong kaso pa ho ang gusto nilang isampa sa inyo. Hindi ho basta-bastang ganun. Okay? Ang sabi ho ng ating Korte Suprema, kailangan po na exhaust muna yung lahat ng effort, no, ng lending, financing o ng bangko, no, sa paniningil bago makapagsampa ng kaso. In this case po, which is small claims, no, sum of money. Okay? Ano ho ba yung mga pag-exhaust ng ng effort, no, sa paniningil? Yan po yung pagtawag, no? Pag-SMS, no? At pagpunta po sa bahay, pagbisita sa bahay, pagpapadala po ng demand letter. Nung sa unang tatlo, no, sa pagtawag, SMS, no, email, tapos yung pagpunta sa bahay, kailangan ho ito na nasusunod po yung nakasaad po sa prohibition ng Unfair Debt Collection Practices. May nakasaad po doon na bawal po na mangharas, manakot, or in short po, no, kailangan po i-treat yung client sa pinaka-professional na pamamaraan habang ginagawa po ang paniningil. No? Nakasaad din po doon kung anong oras po pwede lang tawagan or puntahan sa bahay. Ano po? Inilista na po doon yung mga bawal. Ang masama lang po is yung bawal pa ang ginagawa ng mga damuhong ola na yan. Okay? Basta ho kayo tatawag, dapat with courtesy. Pag ho kayo nag-SMS, with courtesy din po. No? Pag ho kayo nagpunta sa bahay, with courtesy po. No? Ang kailangan lang ho doon, pinag-uusapan nyo lang po, no, is kung papaano mababayaran yung utang.
Yun lang po ang dapat yung gagawin eh. Pagka kayo tumawag ng message at nagpunta sa bahay. No? Kung ano, kailangan mabigyan nyo ng ng kasagutan. Di po ba? Ang importante ho kasi dyan is, meron kayong nakahandang sagot sa kanya. Pag pumunta kayo sa bahay, let's say kami, okay? Pag pumunta kami sa bahay, alam na namin ang sasabihin namin. Okay? May mga nakahanda na kami, no, na paraan kung paano siya makakabayad. No? May mga payment option na yan na po pwede naming ilatag sa kanila. No? Kasi ang una naman namin gagawin dyan, alam mo kung ano? Tanungin ba pinakabayad? Kung kayang gawa ng paraan, let's say, kasi hindi pa dumating yung sahod. Sige, antayin natin yung sahod. Promise to pay tayo. Diba? Yun, at least meron ka ng nagawang paraan agad. Kung medyo mabigat ng konti, o sige, ganito gawin natin. Baka po pwedeng ganito, ganyan, ganito. Marami yung paraan eh. No? Hindi ho kasagutan dito yung mumurahin mo. Tatakutin mo. Hindi ho paniningil yun. Ang paniningil po is yan meeting of minds, no? Ng kliyente at ng kolektor o ng maniningil. Kailangan nagkakaintindihan kayo. At importante ho, kailangan kabisado or alam ng kolektor yung utang ng kliyente. Detail by detail yun, alam. No, hindi po pwedeng nanghuhula rito. Dapat yan, may aging yan, hawak, or statement of account. No, ini-explain niya doon sa kliyente niya. Oh. Dapat may pagkakaunawaan silang dalawa, no, na, nag-fail ho kayo ngayon, ang due date niyo kahapon. Di po ba? Anong gagawin na? Ganun. Hindi yung bungad pa lang sa tawag, mumurahin nyo na agad. Tatawagin nyo kagad estapador. Hindi nyo pa alam yung dahilan, ba't di nakabayad, gaganunin nyo agad. Di ba naman kayo mga bugok? Di ba? Yun ho, yung unang step. Pagka ho hindi umubra sa SMS, sa tawag, at saka dun sa pagpunta nyo, padalan nyo ng demand letter. No? Kasi ang demand letter is requirement po yan, no? Sa pagsasampa po ng kaso. No? Regardless yan, kung small claims, estafa, or dun sa BP22. Kasi itong tatlong kaso na ito, ang po pwede ikaso sa larangan po ng pagpapautang. Small claims po, kailangan ng demand letter. Okay? Yung lagi pinananakot ng mga bugok na olan na yan, yung estafa, kailangan din po ng demand letter. Okay? Yung pong BP22, yung pagpapatalbog po ng cheque, kailangan din po ng demand letter. Basta ho kayo nagsampa ng kaso na tungkol sa utang, kailangan po may demand letter. Tapos sasabihin nyo rito, yung pagtawag sa opisina, tsaka pagtawag doon sa binigay na references, yun ang proseso para makapagsampa kayo ng small claims. Mga bugo, hindi nyo talaga alam yung ginagawa nyo eh, no? Pachamba-chamba kayo eh. Kung ano yung umubra, sige, pagka naniwala yung kliyente nyo, na kayo ng teten. Kailangan padala nun ng demand letter. Paano kung makakapagsampa ng kaso kung walang demand letter? Tapos sasabihin nyo pa, nasa investigation department, sa kung ano-anong department, napakarami yung department, no? Parang ang laki-laki ng kumpanya nyo, hindi kayo nag-uusap-usap eh. Mariusip, may system kayo eh. Ba't hindi ba makikita ng kabilang departamento yon? Bugok. Kaya tawag sa inyo, fintech, di ba? Financial technology. So, ibig sabihin, gumagamit kayo ng technology. Sasabihin nyo, nasa ganitong department, lilipas sa ganitong department. Napakarami yung departamento. Mayaman kayo, no? Dami nyo pinasasahod. Bugok ang putik. Nasa na tayo? Sa proseso. Yun kasi yung tamang proseso eh.
Exhaust nyo muna yung effort nyo sa sarili nyo, sa kumpanya nyo. Tawag, SMS, punta sa bahay ng kliyente. Kung walang kakayanan pumunta sa bahay ng kliyente, o di hanggang doon ka lang sa SMS, tsaka sa tawag, o even sa email. Tapos padala mo ng demand letter. No? Kasi ang pinaka-importante ho dyan is yung negotiation muna. No? Kolektor at nung kliyente. Manego nyo muna, maayos nyo muna within sa inyo lang. O. Tapos pag talagang wala nang magawa, wala na, hindi na talaga uubra, no, nagmamatigas na yung kliyente or talagang wala siyang pakialam doon sa ano niya, padalan mo demand letter. No. Sigurado naman may abogado yung kumpanya niyo eh. O. Pa-draft kayo doon sa ano niyo, sa abogado niyo. O. Tapos yun ay padala nyo. Tinatanggap naman na po sa korte ang demand letter na via email. Dahil nga meron tayo e-commerce law. O. Tapos para sigurado kayo, padala nyo ng registered mail. O. Simultaneous, email, tapos padala nyo ng via registered mail. Talaga nagtitipid kayo, snail mail. O. Kaya lang, napakatagal niya. Buwan yan. O. Pagkatapos nun, tsaka pa lang kayo makakapunta sa korte. Pagka talagang walang ginawang action doon sa demand letter. Yun, pwede na kayong mag-file ng kaso. Sa small claims. No? Huwag niyong gawing panakot niyang estafa na yan. Mahirap pong patunayan niya. Bakit? Napatunayan niyo ba na niloko kayo? Nagpadala ho ba sa inyo or nagsubmit ho ba ng peking dokumento? Kasi kailangan nyo patunayan sa husgado na may panluloko at panlilin lang na ginawa sa inyo para makapanghiram ng pera sa inyo or mapautang nyo siya. Kaya malabo ho yung sinasabi nyo staffa na yan. Tapos ho yung sa isa, wala namang kinalaman sa OLA yun, yung pagpapatalbog ng cheque. Kailangan din ho ng demand letter, no? Yun ang proseso para kayo makapagsampa ng kasong small claims. Sasabihin, tawag sa kumpanya, tsaka tawag sa reference, bugok. Hindi yun ang proseso. Lakas nyo manakot. Yan lang kasi alam nyong gawin. Paano magtrabaho kayong maayos? Hindi yung ganyan, nakakamote kayo. Kailangan, nakakatawa itong message nyo na to, sa totoo lang. Handa ng lahat ng dokumento para simulan ngayong araw ang pagtawag sa inyong dineklarang kumpanya. Anong dokumento? Yun ang pinagtataka ko. Ang kailangan lang naman para ka tumawag, cellphone, dial mo yung number, tawag. O kung may landline, tawagan mo sa landline. Makakatawag ka na. At kailangan pa ng dokumento. Di ba? Maintindihan sa inyo eh. Tapos sasabihin nyo, tinatawagan na rin yung mga declared na contact references. Mariusip, huwag nyo kaming bulahin, ninakaw nyo yung contacts. Tapos sasabihin nyo reference. Di nga. Para yan maging reference, dapat alam. Alam niya na reference siya. Dapat yan, tinawagan nyo muna. At dapat yan, ang nagbibigay dyan, yung kliyente nyo mismo. Yun, reference yun. Pero yung mga sa contact details na ninakaw ninyong mga ola kayo, hindi reference yun. Hindi nyo dapat kinukuha yan. No? Kaya dun ho sa mga naabuso nitong mga ola na ito, mga online lending apps na nangaharas at nagnanakaw ng detalye ninyo, mag-file ho kayo ng complaint sa National Privacy Commission and even sa SEC po. At ito, flash ko itong iba pang mga ahensya ng gobyerno kung saan kayo po pwede mag-file ng complaint. Ayan po.
Tapos kung talagang nalabag ang inyong karapatang pantao, no? Let's say ipinost kayo sa social media, no, na kayo ay scammer, no, or nilait ang inyong pagkatao, no? Cyber libel ho 'yun. Magsampa ho kayo ng kasong cyber libel. May kulong ho 'yun, no? Mag-hire ho kayo ng abogado, no? Kung hindi niyo pa ho kaya mag-hire ng abogado, ay pumunta ho kayo sa PAW. Ito hong mga abogado na ito ang makakatulong sa inyo, no? Para makapagsampa ho kayo ng kaso sa kanila. Sila ho ang nakakaalam yan, no? Expertise po nila yan. Ako ho, nagbibigay lang ho ako ng payo sa inyo. Ako po'y maniningil. Kolektor po ako, no? Tapos kung talagang, for example, nagkaroon kayo ng depression, anxiety, no? Kailangan yung talagang magpa-doktor o mag-inom ng gamot pa o magpagaling pa, yan. Sampahan nyo ng kasos, manghingi kayo ng danyos. Tuluyan nyo ho yung mga yan. Nang matigil na yung kalokohan yung mga yan. Ito ang message na to, pananakot lamang po yan. Hindi ho yan ang proseso, no? Para ho makapagsampa sila ng kasong small claims. Kailangan ho is meron munang negotiation. Regardless yan kung email, SMS, tawag o pagpunta ho sa inyong tirahan. Kung wala hong nangyari, no, na resolusyon o hindi talaga nakabayad, talagang matigas yung kliyente, no, ayaw magbayad, padalan ho demand letter. No? Tapos yun, pagka hindi pa rin nakasagot sa demand letter, binaliwala, file na kayo ng kaso. Small claims po. Yun ho yung proseso. Kasi importante ho na exhaust ho muna, no, nung lending, financing, or bangko, yung effort na makapaningil. No? So, para ma-exhaust ho yun, so gawin nyo ho yun. No? Negotiation, demand letter, then punta kayo sa korte. Ganun ho. Hindi kagaya sinasabi nila, dokumento para lang makatawag sa kumpanya. Tatawag sa reference. Hindi mo yun ang proseso. Mali ho yun. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang.